Hi, Badiday. Kumusta? Okay naman po yung ano ko ngayon. Okay naman po yung ano ko, pang-isip ko kasi ngayon ang pagbalik ng mama ko sa SPMC, kasama niya yung kapatid ko na isa, yung pangatlong kapatid ko. At bukas pa yung ano nila, kaya to yung follow-up check-up pero layo. Ngayon ang ano nila 1 p.m. sila man pumunta sa hospital. Di, Kanina kinakamusta ko yung mama ko, sabi niya mabuti kasi meron daw ano kasi nung ano kaya to nung nakaraan na naubusan siya ng gamot. Ngayon bumili pa ng ano, hindi pa inubos pagbili kasi pupunta naman daw sila ng Davao kasi mura daw nung doon sa mas mura doon. oo. Pag doon sa ano, doon sa amin is 110 na yung isa. Isang tableta lang. Oo, tableta. Kasi nandoon na sa ano, sa bukid ba. Mm. Pero kung nandoon sa ano, syudad is 82 yung isa. Kaya doon na lang daw ano ng ibang gamot. Mm. Ngayon is at ano talaga parang gumagaan yung ano ko na ano mapagumot naman yung manak ko. Ay ang resulta na lang po doon sa ano sa mga tines is bukas pa malalaman kung ano talaga yung ano ng manak ko. Kasi may bukod pa yan, meron pa yung mga ano niya, Kuya Toy. Laboratory. Oo. Hindi pa nakita lahat yung mga ano, yung anong mga talagang diferensya ng sakit ng mama ko. Mm. At sana po is ano mapagaling na po yung mama ko para ano malapit na po yung pasukan ko. Hindi na ako ma-stress kasi yan lang po talaga. Uh, ano lang, bahalang wala kaming ano pera, hindi masyado sila makain ng isang araw basta ang importante po is walang sakit. Yan lang po yung ano po na uh, hingilin ko sa Panginoon na maano na yung mama ko, mabuti na yung kalagayan niya, na hindi na siya magkasakit. Sana po hindi na talaga siya magkasakit kasi nandito po ako sa malayo. Okay lang po kung nandoon ako kasi ano ko yung mama ko, maalagaan ko siya. Pero dito sa malayo, sobrang hirap po kasi pag malayo ka sa pamilya. Nandyan ka na lang talaga sa iyak. Yung ano, yung paninilaw ng mata at balat. Anong kumusta na yung ano niya? Ngayon daw, sabi ng mama, kumusta naman ang mga kapatid ko kanina, tinatanong ko, sabi niya, medyo meron na daw ano, Kuya Toy, kasi hindi na masyado. Kasi 7 daw na ano, piraso yung iinumin niya sa isang araw. Dami. Oo. Kaya sabi ng mama ko, wala na akong ganang kumain. Sabi ko, kakain ka ma kasi paano na yung mga gamot mo, marami. 7 daw yun Kuya Toy. May schedule na sa oras. May 3 times a day, may mga twice a day. Basta 7 lahat na gamot sa isang araw. Dami. Kaya sabi ng mama ko, wala na akong ano, hindi na ako sabi niya, hindi ako gaganahan kumakain. Sabi ko, kakain ka talaga, yan lang yung lakas mo yung kumain ma. Sabi niya kaninang umaga. Sige, tatawag na lang daw sila pagdating nila sa SPMC. At maraming salamat po talaga, Sir Paul, Tita Pibilab, sa support. Sa gayon is meron na silang nagagamit na pera. Sabi ko na sa kanila, sa mama ko na equip na yung ibang ano, pag follow-up check-up is meron silang magagamit doon sa kasi sobrang hirap talaga pag walang pera, lalo na pag pumupunta-punta doon. Mas malayo pa kaya to doon sa ano, sentro ng Davao. Oo, 4 na Doon oras. sa amin, oo. 4 na oras yun na yung narasan ko yun dati. 4 oras. Ano pa kaya to? May kalayuan pa doon sa ano, doon sa yung kayo no. May kalayuan pa doon sa sentro ng ano, SPMC kasi yun. Sabi ng kapatid ko na ako na lang yung sasama kasi kung dalawa kami magsama, sabi niya maanuhan pa yung gastos pa. Ano sila Kuya Toy, doon lang sila sa gilid ng hospital, sa loob. 'Di ba loob doon no? Wala naman silang ano doon, mag-anak doon sa ano sa Davao. Doon na lang magdala na lang sila ng karton. Sabi ko magdala ka ng ano yung kumot para mayroon ka lang ano. Hindi ko nakalimutan kung nagsabi na unan sana. Kahit nandoon ka sa gilid ng ano, sa pathways, ano na, meron kang unan, mahirap pag wala kang kamag-anak talaga doon sa Davao.
Kaya doon na yung mga, ako din dati, doon din ako kaya sa gilid ng hospital. Pili ka naman doon, marami naman mga kasama mo doon kasi naghihintay ng mga pasyente. Wala kang wala kang choice eh. May ano ba sila? May PhilHealth? Meron silang sa corpus namin. Pero ang libre lang kasi yung doon lang sa hospital. Pero yung iba hindi. Yung gamot. Pero marami silang nakuha doon na sa free. Pero yung iba hindi ba mabibili lalo na kung iwan ko din kasi pag mahal ang gamot nasa labas. Pero kung mga mura lang na doon sa loob ko sa mga sa bigay ng gobyerno. Naranasan ko yan. Oo. Nanay ko. Nagtaka ako bakit ang mahal na gamot is na doon sa labas is dapat sana nagbaliktad sana yun. Yung mga murahin lang sana yung nasa labas. Oo, labas para naman sa mga taong naghihirap. Kaya ngayon is panatag na yung kalooban ko kasi kahit papaano maano na yung mga ko. Hindi na sila problema ng hindi makainom ng gamot kasi pag sila na galing na sa ospital kung wala kang iinom walang pag-asa talaga na gumagaling. So ngayon bibiyahe sila or kanina nagbiyahe na sila 1 PM. Ano bang gagawin nila doon ngayon? Oo, meron pang i-process yung kapatid ko doon sa ospital. Doon na sila matutulog niya. Doon na madaling araw daw sila magpipila. Mamaya, sabi ko sa kapatid ko na si mama nandoon mo yan, ikaw lang magpipila, dudog mo na siyang para hindi siya mapagod. Kasi kung mapagod pati pasyente, wala na. Sabi ko sa kanya kanina, palalahanan ko na yung mama natin, secure yung mama natin. Kasi kayo lang talaga yung maasahan ko kasi nandoon kayo sa lugar. Nung hindi pa talaga ako nakapahingi ng tulong nila sa Paul at lagi talaga ako naiyak kasi wala na talaga akong mapuntahan. At mga paryente din namin wala din tutulong. Wala din silang magawa kasi wala naman din silang pera. Yung mga mga kamag-anak wala. Puro lang sila tingin. Di ko din sila masisisi kasi wala din silang kasi marami namang nag-aaral doon mga bata wala nga silang mga insaktong pantos ko sa mga anak nila. Sa ganyan ko mga namin noon kung may magkasakit hindi na dalhin sa ospital. Yan ang mahirap pag hindi yan ang mahirap pag wala kang pinag-aralan, wala kang trabaho, kaya dapat makatapos kayo. Oo, kaya yan. Doon mayroong magkasakit doon doon na ko noon. Hindi na dalhin sa ospital. Na lang, titingnan na lang. Na lang kung kailan mamatay. Oo. At meron pang namin sa yung uncle ko noon is isang araw lang pagkabukas is living na kasi walang pang balsamar. Oo. Dalawang auntie ko at saka yung uncle ko. Isang gabi lang, pagkabukas, diretso na. Living na diretso kasi walang pang-tustus kasi kung pa nila is wala na. Kaya mas maganda ngayon is pwede pang makapunta sa ospital. Yung problema din paglabas, walang pangbili ng gamot, nandoon din sa ang bagsak. Kaya pagbutihin niyo pag-aaral kasi yan yung magiging alas niyo, di ba? Oo, kaya ako talaga. Lalo na sa'yo, 2 years na lang. 3rd year na ako sa ngayong Lunes na ang pasukan namin. Masaya ako kasi sa lahat ng mga sacrifice ng mga sponsor na po is ngayon is 3rd year na. Hindi ko na ba yung taon ko parang kailan lang ko na 3rd year college na pala ako sa pasukan. At saka panibagong experience na naman sa Pero kami ngayon, pro duty na kami. Kasi isang subject na lang yung minor. At kung hindi dahil kang Sir Paul, kang Tita Pibilad, hindi po ako makapag-aral. At taos puso po akong nagpapasalamat po sa kanila kasi binigyan nila ako ng pagkakataon na makapag-aral ako. Kahit may asawa na ako at may anak,
is nakapag-aral pa din ako. At saka wish ko lang po na makapagtapos talaga ako sa pag-aaral ko para matulungan ko po yung pamilya ko at maihang ko po sila sa hirap. Balang araw maging isang nurse din po para sa sunod is matulungan ko na yung pamilya ko. Thank you po talaga sa inyo, sa mga subscriber na sumusuporta sa amin. At malaking tulong nyo sa amin at saka pag panood nyo sa mga videos namin. At thank you talaga. At thank you talaga Tita PB Love sa iyong pamilya at sa iyong asawa din na nag-hirap para sa amin na makapagtrabaho sila ng anong oras na, pero nag-ano pa rin sa amin na nag-care pa rin sila tita at tito na sa aming mga dito, pangangailangan, at nagbigay pa rin. Thank you po always tita sa mga binigay mong biyaya sa amin. Yan lang po, maraming salamat. Okay, bye-bye. Bye-bye po.